Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito kay dating spokesperson ni Digong na si Harry Roque, na talaga naman pong hindi na po makapag-deny at hindi na po malusutan ang mga issue na binabato sa kanya dahil matibay na matibay ang mga ebidensya ng kanyang pagkakasangkot o pagkakaroon ng link dito po sa mga illegal na pogo. Una, pogi sa pogo. Pangalawa, papeles sa pogo. Pangatlo, sinamahan ng kumbaga nagpapatakbo ng illegal na pogo o yung kahit na sabihin mo legal na pogo pa yon. Pero may mga ginagawa pong katarantaduhan, pagsama sa pogo, sa pagkor at ngayon po ay ang pagkakahuli dito po sa mga sinasabing wanted daw po sa ibang bansa na mga tsekwa na nakatira po o nagtatago sa kanyang bahay. Sa dinami-dami ng bahay sa buong Pilipinas, bakit sa bahay pa ng dating tauhan ng gobyerno? So ito po yung balita. Matapos po ang raid sa isang bahay sa Tuba, Benguet na konektado umano sa illegal na pogo, isasama na raw ng PAOK sa investigasyon si Attorney Harry Roque. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin siya mismo, si Attorney Harry Roque. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, Connie. Medyo magpapalusot dito si Harry Roque. Makikita niyo po dyan. Salamat sa pagkakataon na mag-explain. No? Aha. Sa hearing kahapon, hindi pa po kumpirmado na yung tao na nahanap o nahuli doon sa bahay sa Tuba, Benguet ay konektado sa pogo. Ang sabi po ni hindi pa daw po kumpirmado. Pero naglabas na po ng kumbaga opinion diyan. Etong si Senator Risa Hontiveros at ang sabi nga niya, look, hindi lang basta-bastang tsekwa ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Etong si San Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol. Ayon sa PAOK, IT manager si Liming ng Lucky South 99, ang pogo na tinulungan ni Roqueng aregluhin ang mga pagko. Ang mga utang sa pagko. Ayan na. It appears this fugitive and Roque run in the same circle. Okay? Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa dahil sa pogo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again. Ito ang sinabi na yan ni Senator Risa Hontiveros. Pero eto nga si Harry Roque ay mukha po nga nagpapalusot at sinasabi po niya na hindi pa naman daw po siguradong ito'y konektado sa pogo. Pero ayon na po mismo sa PAOK, ito po ay IT manager ba? Mukhang magaling to sa sa mga computer, sa internet. Etong si San Liming, at IT manager siya ng Lucky South 99. Ba't din kaya tumira sa bahay ni Roque, no? Yusek Cruz, iniimbestigahan pa po kung meron pa siyang tie sa pogo dahil ang pagkakaintindi ko po. Ayun, so iniimbestigahan pa pero syempre mukhang mas matindi ang investigasyon na ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros at mas mabilis ang kanyang kumpirmasyon, mas mabilis ang kanyang komunikasyon kasi nakumpirma niya na IT manager si San Liming ng Lucky South 99. Siya ay nahuli dahil sa red list ng Interpol na hinain po ng People's Republic of China for financial fraud. No? So hindi pa po kumpirmado na siya ay connected sa pogo. Yan po ay iniimbestigahan pa lang ng PAOK at ako naman po ay nagpo-cooperate fully sa investigasyon ng PAOK. At humingi na rin po ako ng abiso sa embassy ng People's Republic of China dahil hindi ko po alam na isang pugante pala sa China ay nagtago doon sa bahay nito. Okay. Ayun! Hindi niya alam na ang isang pugante ng China ay nagtago sa bahay niya. Ano ba naman niya? Ikaw ba naman? Eto, napaka-imposible na itong hindi mo alam yun Kasi dati kang tauhan ng gobyerno. Diba? Alam niyo yung huli na lumulusot ka.
Diba? Heto, maliwanag na, pugante, wanted, nagtatago, pinatira mo sa iyong bahay. Pinatira mo sa iyong napakagandang parang mansion na nga yung bahay na yun. Diba? Napakaganda nun eh. Boom! I feel good! Tapos hindi mo alam na pugante, hindi mo alam na wanted, hindi mo alam na mayroong red notice. Anong klase kang dating spokesperson? Wala kang due diligence o hindi mo man lang inimbestigahan yung mga tao na uupa sa'yo? Or alam mo na ito yung mga wanted at safe na safe silang magtago sa bahay mo? Okay, pero kayo po, syempre, talaga hong makikipagtulungan sa PAOK sa kanila pong investigation on this. Opo, full cooperation po yan dahil wala po tayong tinatago. Ang umupa po sa... Walang tinatago. Pero merong nahuli sa bahay mo na wanted. Paano nangyaring walang tinatago? Diba? Gasgas na yung ganyan. Bahay na yan ay isang 1U, isang babae na nagpakita po ng passport at ng alien certificate of registration. At lumalabas doon sa kanyang alien certificate of registration at sa kanyang passport na siya po ay single. At iba po ang pangalan ng tao na hinahanap ng People's Republic of China bagamat kumpirmado na yun yung taong yun. So iba rin ang pagkakakilala doon sa taong yun. Sir, baka you can indulge us, kasi syempre, pagka pinag-usapan po itong bahay, I know this is something very private, pero baka lang mas ma-explain ninyo para po sa aming kaalaman dahil apakalayo, Tuba, Benguet. Bahay niyo po ba ito? Ano po ba? Bakit ho kayo may interest dito sa particular na property na ito? Hindi po ako... Sa dinami-dami ng bahay dito sa Pilipinas, di ba? Pwede naman itong magtago sa Mindanao, pwede naman itong magtago sa Visayas. Bakit sa Tuba, Benguet at sa bahay pa ni Harry Roque? Registered owner niyan. Aha. Ang isang korporasyon po ang registered owner yan na in turn ay pag-aari rin ng isang korporasyon na sa ngayon ay nominal shareholder lang ako. No? Pero talaga namang pupunin ko ang full ownership ng yung bahay na yan uli by way of purchasing yung shares na nagmamay-ari ng shares na registered owner ng bahay na yan. Okay. Yan naman po ay kinukumpirma ko. Sino At ba? kinukumpirma ko rin na tumira ako dyan sa bahay na yan nung ako po'y wala sa gobyerno. Pero kung nung ako'y bumalik sa gobyerno at bumalik sa aking practice, yan po'y nabinbin na wala namang tao. At sa January 2024, yun po yung pinirmahang lease contract. Okay, layo ho pero talaga hong dyan ho nyo napili pang kumbaga tumira after po ninyo sa government. Well, ito po yung unang beses na umalis ako sa gobyerno noong 2019, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman at hindi rin natuloy yung aking plano tumakbo para sa Senado ng 2015. Okay. Ito naman ho, patungkol pa rin ho doon sa, syempre, napabalita na parang isa-cite pa kayo in contempt supposedly, dahil po sa nagka-tension ho kayo sa Senate hearing kay Senator Risa. Kayo ho ba'y nakapag-usap na? Ako naman po ay humingi ng abiso dahil ako naman po ay maginoo. Pero nakita nyo naman po ang konteksto kung bakit ako ay nagsalita. Hindi man po ako disrespectful. Ang sabi lang ni Senator Win Gatchalian, bakit ako sumasabay habang nagsasalita si Senator Risa? Sa akin naman, kapag ako nagsasalita, sumasabat din si Senator Risa. At di gaya sa hukuman na kapag ikaw ay nag-answer ng yes, no, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-explain sa redirect, ang gusto po ni Senator Risa, yes, no lang, no explanation. Sa tingin ko po, kung sa hukuman, pwede ka mag-explain ng yes no answer, bakit sa Senado hindi? Iba kasi yon, magkaiba yon. Saka sa Senado kasi, ang oras nila ay minimal lamang. So kung ikay pinapasagot ng yes or no lang, di ba? Nasa ano na yun nasa kumbaga pagpapasya na yon ng Senado o ng senador kung ang hinahanap lamang niyang sagot sa iyo ay yes or no. Pero dahil ikaw, Roque, ay marami kang paligoy-ligoy, parang halatado naman, ikaw ay merong gustong palusutan. Naman ang napapansin namin sa'yo. Right. Sabi pa po ni Senator Risa ay nasa Interpol red notice yung Chinese na nagtago po sa bahay po ninyo. Aware po ba kayo tungkol dyan, sir? At sabi nyo nga ho, kinakausap nyo na yung China regarding this particular
notice po? Hindi po, kaya hiyang-hiya ako sa mga Chino, no? At wala po akong kaalam-alam na mayroong pugante sa China na nagtago dyan sa bahay na yan, no? Kaya nga po, full cooperation ako, hindi lang sa PAOK CF, kundi pati na rin po sa Chinese Embassy. Alright. At ako po ngayon nangangalampag para tuluyan ang ma-deport yan sa China. Okay, marami pong salamat, attorney, sa inyo pong oras. Bakit pinapa-deport agad sa China? Baka mamaya may mga kaso dito yan. Baka mamaya may mga nalalaman yan patungkol sa dito kay Harry Roque. Bakit kailangang ipa-deport agad? Imbestigahan muna. Tignan muna, baka meron po itong nalalaman o meron po itong partisipasyon diyan sa mga krimen na nangyayari sa Porac, Pogo Hub. Tignan muna, wag mo na basta-bastang pauwiin. Bakit naman parang gustong-gusto mo na kagad pauwiin? Attorney Harry Roque, di ba? Wag mo na. Dapat maimbestigahan ng malaliman yan. Dapat ay malaman po muna kung ano ba ang partisipasyon niyan dito sa mga Pogo Hub na ito bilang IT manager or baka meron pa pong ibang ibig sabihin ang IT. Alam natin na marami pong nasaktan diyan na mga kababayang mga Chekwa nila. Naku, tapos meron pa pong crematory yata dyan ba? Tama ba? Dyan ba yung may crematory? Sus Mario. Binigay sa amin sa Balitang Hali. Salamat, Connie, ha? Ayun, di ba? Masyadong si Harry Roque, masyadong nagmamadaling pauwiin tong mga Chekwa na to. At salamat sa pagkakataon na magpaliwanag. Yan po naman si attorney. Ayan. Salamat daw po sa pagkakataong magpaliwanag pero hindi niya maipaliwanag, di ba? Magpasa hanggang ngayon, walang malinaw na sagot kung bakit ang isang puganteng merong red notice mula sa Interpol ay nakatira po sa kanyang bahay. At sabi po, may bahay daw niya o yung asawa niya ang kumbaga parang nakipag-usap dito, nakipag-transaction dito bilang isang may bahay po ng isang Harry Roque o kahit itong ang si Harry Roque, bakit hindi nyo man lang inimbestigahan etong mga taong ito? Meron ka pang tauhan diyan na nagbabantay, hindi man lang ba niya tinignan o naging parang mapagmatsyag, baka mamaya ito'y gumawa ng krimen dito, di ba? Kriminal nga doon sa China. Kriminal na Chekwa to, tapos andito sa ating bansa. Diba? Delikado itong mga ganitong tao. Baka dito din naman gumawa ng ng katrantaduhan yan. Diba? Naperwisyo pa tayong mga Pilipino. Alam niyo po, ito sa totoo lang, medyo medyo talagang sablay yung mga sinasabi ni Harry Roque. Hindi tayo makapaniwala na isa siyang tauhan ng gobyerno pero nalusutan ng isang ng isang Chekwa na fugitive wanted for prosecution. Ang mga kaso po nito, okay, anuin natin yung kaso para isa-isahin natin yung kung ano man ang nakalagay dito sa red notice nito. Basahin po natin para matignan natin. Kasi nakakita na rin tayo ng red notice noon. At ang nakita nating red notice ay ito pong kay Arnie Tebes. So ito maliwanag dito, ang Interpol po ay nakikipagtulungan sa atin. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Interpol. Kaya po doon sa mga nagsasabi na malabong mahuli si Digong, si Bato, si Sara at ang iba pang mga kampon nila ng ICC, meron pong mahahabang kamay ang Interpol dito sa ating bansa. Sabi pa dito, on July 19, 2018, Nanshan Sub-Bureau of Shenzhen Public Security Bureau, Guangdong Province filed a case against San Liming. It was revealed from April 2014 to July 2018, the criminal suspect San Liming, the actual controller of Shenzhen Liminnet Financial Information Service Company, hereinafter referred to as the Liminnet Company, in collusion with Xiao Yang at large, the chief financial officer of the same company, illegally took in public deposits in the name of internet P2P business
without the approval of National Financial Regulator and therefore the qualification for doing so, and by promising guaranteed principal and interest of the victims in taking high annual interest of 6 to 10% of the principal as bait. They took in CNY 7 billion of public deposits from more than 180,000 victims through network marketing. Ayan. So parang investment fraud po ang naging naging problema nitong si Sandy Ming doon po sa bansang Chekwa. Hindi na ako magtataka kung marami po tayong mga kababayan ang nai-scam po dito. May love scam, mayroong mga investment scam. Marami po nga scam na naglabasan simula po nung pumasok ang Pogo dito sa ating bansa. Kasama na syempre yung mga sugal, nalulong sa sugal ang mga Pilipino, nalulong sa sugal ang ating mga kababayan na pinabayaan ni Digong dahil nga po ang solusyon niya sa pagkawalan ng pondo ng ating gobyerno ay ang pagpasok ng illegal na sugal. Kahit nasabihin niya nga Pogo, ang mga sineservisyoan nito ay mga Chekwa, pero kasama na rin po diyan na nalulong ang ating mga kababayan sa sugal. Ayan, di ba? So, alam niyo, nakakalungkot lang po talaga yung kinikilala ng mga DD sheet na pinakamagaling na presidente, ang siyang bunga, ang siyang naging kumbaga punot bunga ng mga krimen na nasasangkutan o kinasasangkutan nitong Pogo. Nagkaroon po tayo ng mga krimen na napakahirap po natanggapin bilang isang Pilipino na meron pong ganitong mga krimen na nandito sa ating bansa. Kahit na po ang mga nakikita natin, napapanood natin, na nasasaktan ay ibang lahi, pero syempre, di ba, bilang isang Pilipino, ayaw naman natin na meron pong nasasaktan na ganyan. Pero, pinapabayaan lamang po ito ni Digong. Dahil nga po, sa sakim, sa kayamanan, sakim sa kapangyarihan, at sakim po sa pakikipag-mabutihan sa mga Chekwa. Ayan, yan ang nangyari. Pag mabutihan sa Chekwa, itong nakarang administrasyon, ang nangyari, dinumog tayo ng mga Chekwa, tapos ano po ang naging resulta? Ang Pilipinas po ay naging playground ng mga sindikato na ang main objective po ay magpayaman ng magpayaman at hindi magbayad ng tamang buwis at ngayon po ang kanilang kinita dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. So nagpayaman lang sila dito, ginawa nilang playground ang Pilipinas, tapos kapag naging muntik-muntikan na maging wanted, malapit nang maging kumbaga subject for investigation, subject for filing case, ayun po, lumayas na po at nagtago na po ang mga Chekwa na ito. Katulad ni Michael Yang na nasa Dubai na at hindi na po babalik dito. Etong si Cassandra Leong, nagpayaman lang din dito sa Pilipinas at mukhang malabo na rin pong umalis. Malabo na rin pong bumalik dito. Eto namang si Alice Gu, na talaga pong ayaw pong magpakita, tago po ng tago. Kasi nga po, kapag po lumabas itong si Alice Gu, siguradong maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga malalaman natin na pagkakaugnay nitong si Digong sa illegal na Pogo. At meron po silang pagkakaisa para ang isang katulad nitong si Alice Gu ay gawin pong mayor ng ating bansa. Gawing mayor ng Bambantarlac. Ito, tingin ko, ito po ay isang malaking operasyon. Ito ay isang malaking pagkakaisa ng mga tao para po maproteksyonan ang Pogo Hub na pagkalaki-laki diyan po sa Bamban nitong si Alice Gu. So, yan lamang po ang ating topic ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking live o vlog at thank you po sa inyong pagsuporta. At muli, meron po akong mensahe sa mga tagampalengkeng DD sheet na siya naman pong mga nagpapaniwala sa mga ginagawang katarantaduhan nitong mga Duterte na ito. At lalong-lalo na po ang pagkakasangkot nila sa illegal na Pogo. Eto na po yun! This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Wag kang tanga,
Huwag kang tanga. Malamang na sa'yo, ika'y Madisgrasya madisgrasya. pag ika'y tanga. Huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Kahit Saan saan ka pumunta ay huwag kang tanga. Huwag kang tanga. pagkat walang ospital sa taong tanga. Yan. Walang ospital sa taong tanga. Yan ang tandaan po ninyo. Ha? So, thank you po sa inyong lahat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye. Thank you.